Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, pag-uusapan naman natin ngayon is wala to sa job hunt related or sa pag-a-apply sa Poland, ganyan. Ito is medyo personal yung ano natin ngayon, yung topic natin ngayon kasi concern ako doon sa isang subscriber natin na may problema siya sa boyfriend niya. So, ito nakaka-alarming kasi para may idea na rin po kayo sa sitwasyon dito sa Poland. So, yung boyfriend niya is nandito sa Poland, which is papunta rin yung si girl. Pasunod din si girl kaso matagal yung naging process ni girl. So, yung boyfriend niya, binlock siya sa lahat ng mga social media account, tapos sa WhatsApp and sa Viber yata o something ganon. Binlock siya. Ngayon hindi niya makausap yung boyfriend niya, as in. Syempre medyo stress si ate kasi nga 15 years na sila magkarelasyon. Syempre ouchie yun, masakit yun. So nag-message siya sa akin, nagtanong siya sa akin, although personal na yung message niya sa akin, so okay lang, naiintindihan ko siya kasi I've been there before. So galing ako dati sa broken heart na 10 years naman kami, which is okay naman yung nangyari kasi nga iba pala yung plano sa akin ni Lord. So ang sabi ko kay ate, hayaan na, i-let go na. Kaya inadbasan ko siya ng ganon kasi guys, alam ko yung situation dito sa Poland sa mga ganyang bagay. Kasi matik na yon na meron ng iba yon, as in. Kasi bakit ka naman iba-block, 15 years na kayo? Imposible yon. So kasi guys, dito ang sitwasyon is may mga accommodation dito na nagmi-mix yung kwarto ng babae at lalaki. May ganon. Meron din namang accommodation na malayang nakakapasok ang mga lalaki sa accommodation na room ng mga babae. May ganong sistema. So, kung ako sa kanya na gano'n na yung sistema, kaya naman lokohin lang siya ng lokohin kasi cheater na yun. Syempre, magluloko na yun. Ang sabi ko sa kanya, i-let go na. Tapos, sikapin niya makarating dito. Malay mo, sa Pampala siya, diba? Gaya ko. Hindi natin masabi. So, ramdam na ramdam ko yung sakit niya, yung stress niya. So, kasi dito guys, alam nyo ba, kahit may mga asawa dito, grabe, as in, nakakalorky. Siguro, depende na lang din sa tao yun kung papatol sa may asawa. Ganon. Depende rin kasi sa tao yung mga ganyan, diba? Tapos, meron namang okay yung tao dito sa karelasyon niya sa Pilipinas, sa asawa niya, pero nang bababae pa rin siya. Ganun kasi ang sistema dito. Marami akong kakilala, iba nga kaibigan ko pa, pero which is hindi ko naman tinatolerate yun kasi nga personal na buhay na nila yun. So hindi ko na na panghimasukan, wala nang karapatan na panghimasukan yun, kaya hinahayaan ko lang sila as long na hindi naman ako yung gumagawa nun. Kasi medyo ko sa ganyan, strict ako. Pero pag ako kaibigan mo, talagang sasabihin ko sa'yo lahat ng masasakit na salita para matauhan ka lang. So ayun guys, yun nga, sabi ko sa kanya, hindi ko siya matutulungan kasi nga personal na yun, tsaka hindi naman sila kasal. Mas okay sana kung kasal sila, pero hindi naman kasi sila kasal, magka-relasyon, mag-boyfriend pa lang naman kasi sila. Sabi kong ganun sa kanya, i-let go mo na, alagaan mo yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, nung dumating ako dito, naranasan ko talaga yung accommodation na yung kwarto ko may lalaki. As in talagang hindi ako sanay ng ganun. Umbaga irritable talaga ako, kaya lumipat din ako ng ibang trabaho kasi nga syempre paano magbibihis, wala ka man lang privacy kapag ganun. So yung mga ganyang bagay kasi dito guys sa Poland is malayang malaya mo nagagawa lahat ng bagay na gusto mo. Ganun kasi dito sa Poland na walang magbabawal sa'yo as long na gusto mong gawin. Kaya advice ko sa'yo ate, sa nag-reach out sa Facebook ko, i-let go mo na kasi masasayang lang yung time mo sa kanya. Tsaka yung babae bata pa ha.
Sabi ko sa kanya, bata ka pa, malay mo nandito yung future mo sa Poland, kapag nakarating ka malay mo APAM nga. Kasi ako hindi ko rin ina-expect na sa APAM ako mapupunta, malay mo ganun ka rin. Kaya shout out sa'yo ate, tsaka thank you for reaching me out in Facebook. Sana okay ka lang. Tsaka minsan hindi na ako nakaka-reply sa'yo kasi nga busy rin ako sa baby ko. Kaya kung ako sa'yo, love yourself, love your family. Yan muna kasi yung harapin mo. Kasi ako talaga 100%, wala ka nang aasahan dun sa boyfriend mo kapag gano'n ang ginagawa sa'yo. I-ignore ka sa lahat ng bagay. So actually si ate, ramdam na ramdam ko yung sakit niya. Parang kaya kinakausap ko rin siya kasi nanggaling din ako doon. Pero hindi naman ako yung nag-move on ng matagal. 2 months lang okay na ako. Kasi inisip ko yung sarili ko. Inisip ko yung pamilya ko. Yun ang inisip ko. As in dumating sa point na sinabi niya gusto niya na daw tapusin yung buhay niya. Sabi niya, dumating din ako sa point na yun. Pero inisip ko, paano yung pamilya ko? Siyempre, isipin mo yung pamilya mo. Number 1, isipin mo lagi yun para ma-realize mo na mahalaga ang buhay, na marami pang mangyayari sa'yo. Ganun. Kaya huwag mo sayangin yung sarili mo sa lalaki na yun. Actually, niloko nga si ate. Tapos sinan niya sa akin yung Facebook ng boyfriend niya dito. Sabi ko na lang, hindi naman gwapo. As in, hindi naman talaga gwapo. Diyos ko po, Lord. Sorry, hindi ako maganda. Pero magluloko ka na lang din. Siyempre, dapat. Siyempre, karamihan naman talaga sa manluloko is hindi naman talaga okay ang itsura. Pero wala na tayo. Siyempre, natawa lang ako guys. Chusera. So, ayun, dito kasi talagang iba yung mga katrabaho ko talaga, yung mga babae, napatol talaga sila sa may asawa. As in talagang, na-disappoint ako nung nakita ko sila na, bakit ganun, alam na may asawa ko mapatol. So, syempre, sa loob ko lang yun, pero, meron akong time na napagsabihan ng gano'n na kasi inaaway niya ako as in pinagsalitaan niya ako nung hindi magandang salita, minura niya ako in a way na galit siya sa akin kasi nga may nasabi ako sa kanya na hindi niya nagustuhan. So yun, nagalit siya sa akin tapos minura niya ako. Ngayon na-hurt ako nung minura niya ako. Siyempre, sino siya para murahin ko? Sabi ko kasi PUTA ang sinabi niya sa akin eh. Sabi ko sinong ganun? 'Di ba ikaw kasi nga napatol ka sa may asawa. Pero wala naman akong against doon kasi syempre buhay niyo yan. Kaya nga lang nung time na yun sinagasaan niya ba yung ego ko, tsaka minura niya ako, tsaka sa work pa. Kaya ayoko nang ganun. So sinabi ko sa kanya na ikaw yun kasi nga ikaw yung napatol sa may asawa. Alam mo may asawa, pinapatulan mo pa. Sabi kong ganun sa kanya. Anyway, wala naman na yun sa akin kasi past na yun. Kasi masyado akong sinagasaan dito nung bago ako dito sa Poland. So, kaya sinishare ko lang sa inyo. Kaya, kayo kung sa tingin nyo may karelasyon kayo dito nagloko, i-let go nyo na. Kasi magluloko din yan. Ang daming Pilipino dito, sinasabi ko sa inyo, kung kayo galing din sa ibang bansa, dito rin maraming Pilipino. Naglipaan natin ng mga Pilipino. Actually, hindi lang Pilipino, Ukrainian, mga police, depende kung papatol at papatol, pero depende rin yan kasi may mga may mga ibang lahi din talaga na napatol sa mga Pinoy na may asawa. Ganon din ang sistema dito. So ako sa inyo, huwag niyong ubusin yung oras nyo sa ganyan. Mahalin natin yung sarili natin, ituloy natin yung plano natin sa buhay. Ganon ang gawin natin. Hindi yung susukuan mo yung plano mo dahil lang sa isang lalaki. Girl, wake up. Nang bata-bata mo pa para sa mga ganyang bagay. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka dito, kontakin mo ko, malay mo ikaw na yung maging destiny ng bayaw ko. Char. Kasi yung bayaw ko binata pa yun. Hindi ko lang alam kung gusto niya ng Pilipina. Hindi ko naman tinatanong kasi ang mga naging girlfriend niya is mga police, tapos di siya marunong mag-English. So, malay natin, di natin alam, baka Pilipina din yung maging hipag ko, di ba? So, sabi ko nga doon kay ate, kahit na sabihin kong dati kong company yung pinapasok ng boyfriend niya, syempre ayoko namang himasok doon. Kaya sabi ko sa kanya, i-let go niya na.
So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan din kayo kahit ito something funny. Bye guys. Thank you for watching.